tumigil ka. Huwag kang mag-scroll. Kung nakita mo ang mensaheng ito ngayon, hindi ito nagkataon lamang. May isang mahalagang bagay na papalapit sa iyo, at ang susunod na 24 oras ay maaaring magbago ng higit pa sa inaasahan mo. Maaaring hindi mo pa ito nakikita. Maaaring hindi mo pa nararamdamang handa ka. Ngunit may pagbabagong nagaganap sa likod ng mga pangyayari. Isang pag-uusap. Isang oportunidad. Isang sandali na hihiling sa iyo na tumugon ng iba kaysa sa dati mong ginagawa. Ito ang dahilan kung bakit kailangan mong huminto ngayon. Dahil ang paparating ay hindi pangkaraniwan at ang paraan ng pagtugon mo rito ang magtatakda ng lahat ng susunod na mangyayari. Karamihan sa mga tao ay dumadaan sa kanilang araw nang hindi man lang bumabagal. Nagigising sila na agad iniisip ang mga problema. Mga bayaring kailangang bayaran. Mga mensaheng dapat sagutin. Mga responsibilidad na naghihintay. Nagiging parang karera ang buhay, at sa karerang iyon, nakakalimutan nating huminto. Ngunit minsan, ang pinakamakapangyarihang mga sandali ay hindi dumarating ng may ingay. Dumarating sila ng tahimik. Marahan. Halos hindi napapansin. At tanging ang mga marunong huminto ang nakakakilala sa kanila. Marahil kamakailan ay may kakaiba kang nararamdaman. Isang hindi maipaliwanag na tensyon. O kaya'y isang biglaang katahimikan bago may magbago. Hindi mo ito ganap na maipaliwanag pero sa kaibuturan mo, nararamdaman mong may nagbabago. Ang pakiramdam na yon ay hindi imahinasyon. Ito ay kamalayan. May mga sandali sa buhay na ang tamang panahon ay nagtatagpo sa paraang hindi pa natin nakikita. Ang susunod na 24 oras ay maaaring magdala ng isa sa mga sandaling iyon para sa iyo. Ngunit una, kailangan mong maging sapat na mulat upang mapansin ito. Hindi nakikitang senyales may nagsimula na Bago dumating sa iyong buhay ang isang mahalagang bagay, palaging may mga senyales. Hindi ito malalakas na palatandaan. Hindi ito dramatikong anunsyo. Kundi mga tahimik na pahiwatig na may isang bagay sa ilalim ng ibabaw na nagsimula ng kumilos. Marahil sa mga nakaraang araw, napapansin mong mas madalas kang magmuni-muni. Mas iniisip mo ang iyong kinabukasan kaysa dati. Kinukwestiyon ang ilang desisyon. Inuulit-ulit sa isip ang mga pag-uusap na naganap. O baka naman nakakaramdam ka ng kakaibang halo ng pagkabalisa at pananabik, parang may hinihintay kang mensahe na hindi mo maipaliwanag. Minsan, ang unang senyales ay emosyonal. Isang biglaang agos ng kalinawan. Isang realisasyon na karapat-dapat ka sa mas higit pa. Na matagal mo nang tiniis ang mas mababa kaysa sa nararapat para sa iyo. Sa ibang pagkakataon, lumalabas ito bilang pagkagambala. Maliit na abala. Mga pagkaantala. Mga kanseladong plano. Mga bagay na hindi natuloy. Sa una, nakakainis ito. Pero paano kung ang mga pagkaantala na iyon ay proteksyon? Paano kung may inayos na hindi mo namamalayan? Napansin mo ba kamakailan ang paulit-ulit na mga kaisipan? Ang parehong ideya na bumabalik ng bumabalik. Ang parehong panaginip na muling sumusulpot. Hindi iyon basta nagkataon lamang. Kapag ang isipan mo ay nagsisimulang tumuon ng matindi sa isang direksyon, madalas ibig sabihin nito ay inihahanda ka para sa pagdalaw. Maaaring nakaramdam ka rin ng paglayo sa ilang tao. Mga pag-uusap na tila nagbago ang tono. Enerhiyang parang iba na ang daloy. Minsan, bago ang isang malaking pag-angat, may paghihiwalay na nagaganap. Hindi bilang parusa kundi bilang pag-aayon. At nariyan ang intuisyon. Ang tahimik na tinig sa loob mo. Ang bumubulong imbes na sumigaw. Ang madalas mong hindi pinapansin dahil sinusubukan itong tabunan ng lohika. Kamakailan ba ay mas naging malinaw ito? Marahil binalewala mo lang. Marahil sinabi mo sa sarili mong nag-o-overthink ka lang. Ngunit sa kaibuturan mo, alam mong may papalapit. Bihirang magbago ang buhay ng walang babala. Inihahanda ka nito sa emosyonal na paraan bago ka nito baguhin sa pisikal na realidad. Inuunat nito ang iyong pag-iisip bago nito ilipat ang iyong mundo. Ang mga senyales ay banayad dahil ang pagbabago ay hindi ipinipilit ang sarili nito. Naghihintay ito ng kamalayan. At kung pinapanood mo ito ngayon, maaaring dahil ang kamalayan mo ay nakaayon na sa kung ano ang nagsimula na. May isang bagay nang kumikilos pabor sa'yo. Hindi mo pa lamang nakikita ang buong larawan. Bakit ngayon nangyayari ang panahon ay hindi nagkataon lamang
May dahilan kung bakit ito nangyayari ngayon. Hindi noong nakaraang taon. Hindi noong nakaraang buwan. Hindi sa mga panahong akala mo ay handa ka na. Ngayon. At mas mahalaga yon kaysa sa inaakala mo. May mga sandali sa buhay mo na halos magmakaawa ka para sa pagbabago. Mga panahong ipinagdasal mo ang pag-usad. Mga panahong pakiramdam mo ay na-stuck ka at nagtataka kung bakit walang nagbabago. Kinuwestiyon mo ang landas mo. Kinuwestiyon mo ang pasensya mo. Marahil, kinuwestiyon mo pa ang sarili mo. Pero paano kung ang pag-aantala ay hindi pagtanggi? Paano kung iyon ay paghahanda? Madalas, ang paglago ay nangyayari sa katahimikan. Nabubuo ang lakas sa mga panahong tila walang nangyayari. Habang naghihintay ka, hinuhubog ka pala. Nagiging mas matatag. Mas marunong. Mas mulat. Mas handang emosyonal. Kung dumating ang oportunidad ng mas maaga, baka hindi mo ito nahawakan ng tama. Kung naganap ang pag-uusap noon, baka tumugon ka mula sa takot imbes na kumpiyansa. Kung nabuksan ang pinto ng masyadong maaga, baka pumasok ka rito nang hindi nauunawaan ang tunay nitong halaga. Pinoprotektahan ka ng tamang oras laban sa mga resulta na hindi mo pa kayang panindigan. Isipin mo ang mga hamon na hinarap mo kamakailan. Ang mga pagkadismaya. Ang mga aral. Ang mga sandaling pinilit kang mag-mature. Hindi sila basta mga hadlang. Pagsasanay sila. Tahimik na paghahanda para sa isang sandaling nangangailangan ng ibang bersyon mo. Ngayon, mas kalmado ka na. Mas mapagmasid. Hindi na ganoon ka-impulsibo. Nakikita mo na ang mga pattern na dati hindi mo napapansin. Mas mabilis mong nakikilala ang mga babalang senyales. Mas malinaw mong nauunawaan ang halaga mo. Kaya ngayon ito dumarating. Dahil ngayon, kaya mo na itong harapin. Ang universo, kapalaran, o anumang mas mataas na puwersang pinaniniwalaan mo, ay hindi kumikilos batay sa iyong pagkainip. Kumikilos ito batay sa pag-aayon. At ang pag-aayon ay nangyayari kapag ang iyong panloob na paglago ay tumutugma sa panlabas na oportunidad. Ang susunod na 24 oras ay hindi basta swerteng biglaan. Isa itong checkpoint. Isang tawiran sa pagitan ng kung sino ka noon at kung sino ka na ngayon. Nalampasan mo ang panahon ng paghihintay. At ngayon, nagsisimula na ang paggalaw. Iyan din maaaring dalhin ng susunod na 24 oras. Ang susunod na 24 oras ay maaaring hindi agad magmukhang dramatiko. Maaaring walang paputok. Walang malakas na anunsyo. Walang kumikislap na babala sa harap mo. Sa katunayan, maaari itong magsimula tulad ng isang ordinaryong araw. Gigising ka. Titingin sa iyong telepono. Gagawin ang nakasanayan mong rutina. Lahat ay tila normal. Ngunit sa ilalim ng normal na yon may nagbabago. Maaaring dumating ito bilang isang mensahe. Isang pangalan na lilitaw sa iyong screen na matagal mo nang hindi nakikita. Isang pag-uusap na hindi mo inaasahan. Mga salitang mas mabigat ang kahulugan kaysa sa unang tingin. Maaaring ito ay isang oportunidad. Isang maliit na bagay. Halos madaling baliwalain. Isang imbitasyon. Isang mungkahi. Isang pagkakataon na bahagyang nasa labas ng iyong comfort zone. At sa sandaling iyon, may pagpipilian ka, ipagwalang bahala ito, o subukang harapin ito. Maaaring hindi pa nga ito manggaling sa labas. Maaari itong magmula sa loob mo. Isang biglaang realisasyon. Isang malinaw na pag-unawa kung ano ang susunod mong dapat gawin. Isang desisyong matagal mo nang ipinagpapaliban na biglang nagiging malinaw. Minsan, ang pinakamalalaking pagbabago ay nagsisimula muna sa loob bago makita sa labas. Maaaring makaramdam ka ng pag-agos ng tapang sa lugar kung saan dati ay may takot. O kaya'y kapayapaan tungkol sa isang bagay na dati nakakalito. Ang emosyonal na pagbabagong iyon ay hindi basta nagkataon. Iyon ay pag-aayon na nagiging buo. May posibilidad din na ang susunod na 24 oras ay magdala ng pagsasara. Isang katotohanang mabubunyad. Isang hindi pagkakaunawaan na malilinaw. Isang sagot na tahimik mong hinihintay. Ang pagsasara ay hindi laging komportable, ngunit ito ay makapangyarihan. Nagpapalaya ito ng espasyo. At kapag may nalikhang espasyo, pumapasok ang bagong enerhiya. Maaaring makaranas ka ng pananaw tungkol sa pananalapi. Isang bagong ideya. Isang solusyon sa problemang matagal nang bumibigat.
Hindi man ito bigla ang yaman, kundi kalinawan na magtutulak sa iyo patungo sa katatagan. Isang pintuan na hahantong sa isang bagay na pangmatagalan, hindi panandalian. Bigyang pansin ang nararamdaman mo sa mga sandaling tila maliit lamang. Isang maikling pag-uusap. Isang simpleng komento. Isang tila random na pagtatagpo. Ito ang mga pangyayaring madalas binabaliwala ng tao, ngunit kalaunan, nagiging mga turning point. Ang susunod na 24 oras ay hindi tungkol sa swerte. Tungkol ito sa kamalayan. May isang bagay na magpapakita. At maaaring hindi ito sumigaw. Maaaring bumulong lamang. Maaaring subukin nito ang iyong pasensya. O ang iyong kumpiyansa. O ang iyong kakayahang magtiwala sa sarili. Ngunit kapag nangyari ito, may mararamdaman kang banayad sa loob mo, isang tahimik na pag-alam. Ito na. Hindi man ito ang huling hantungan. Ngunit isa itong pintuan. Isang pagbabago. Isang hakbang pasulong. At ang pinakamahalagang bahagi ay hindi kung ano ang darating, kundi kung paano katutugon kapag ito ay dumating. Iyan din na dapat mong gawin ngayon. Bago tuluyang maganap ang susunod na 24 oras, may isang bagay kang kailangang maunawaan. Ang paghahanda ay hindi tungkol sa pagkontrol. Ito ay tungkol sa kamalayan. Sa ngayon, ang pinakamalakas mong kapangyarihan ay hindi aksyon. Ito ay katahimikan. Kapag nagpanik ka, may mga detalye kang mamimiss. Kapag nagmadali ka, may mga kahulugang malalampasan mo. Kapag emosyon ang pinairal mo, maaari mong maisara ang isang pintuang dapat sanang dahan-dahang bumukas. Kaya ang unang dapat mong gawin ay bumagal. Huminga ng mas malalim kaysa karaniwan. Pansinin ang iyong paligid. Bigyang pansin ang maliliit na pagbabago sa iyong araw. Pinapatalas ng kamalayan ng intuisyon. At mas gagabayan ka ng intuisyon kaysa sa takot. Ikalawa, huwag kang magsalita ng negatibo tungkol sa sarili mo o sa iyong kinabukasan. May direksyon ang mga salita. Kung palagi mong sinasabi, walang magandang nangyayari sa akin, sasalain ng isip mo ang mga oportunidad dahil inaasahan nito ang pagkadismaya. Baguhin mo ang wika mo. Kahit tahimik lang. Sabihin mo sa sarili mo, bukas ako. Handa ako. Ikatlo, pigilan ang pagnanais na i-overthink ang bawat senyales. Hindi lahat ay komplikado. Minsan, ang kalinawan ay simple lamang. Kung may isang bagay na pakiramdam mo ay nakaayon, huwag kang maghanap ng dahilan para sirain ito. Madalas, ang pagdududa ay nagtatago bilang lohika. Iwasan din ang hindi kailangang alitan sa susunod na 24 oras. Protektahan mo ang iyong enerhiya. Hindi lahat ng argumento ay karapat-dapat sa iyong tugon. Hindi lahat ng hindi pagkakaunawaan ay kailangang ayusin agad. Minsan, ang katahimikan ang mas magandang posisyon kaysa sa reaksyon. Kung may sandaling magpakita, mensahe man ito, ideya, oportunidad, huminto ka muna bago sumagot. Damhin mo ito. Mas pagtiwalaan mo ang panloob mong tugon kaysa sa presyon ng iba. Hindi mo kailangan ang pag-apruba ng lahat para makagawa ng tamang hakbang. Manatiling mapagmasid. Manatiling kalmado. Uminom ng tubig. Magpahinga kung kailangan. Ayusin ang iyong paligid. Kahit maliliit na pisikal na hakbang ay nagsasabi sa iyong isipan na naghahanda ka para sa bago. Pinakamahalaga sa lahat, maniwala kang karapat-dapat ka sa positibong pagbabago. Maraming tao ang hindi namamalayang tinatanggihan ang mga oportunidad dahil pakiramdam nila ay hindi sila sapat. Huwag mong hayaang ang lumang insecurities ang magdikta ng susunod mong hakbang. Hindi ito tungkol sa paghabol sa isang bagay. Ito ay tungkol sa pagiging handa kapag ito ay dumating. Kalmado. Naroroon sa sandali. Mulat. Dahil kapag dumating ang sandali at darating ito, ang iyong katatagan ang magtatakda kung ito ba ay magiging isang napalampas na pagkakataon o isang turning point sa iyong buhay. May dahilan kung bakit naririnig mo ito ngayon. Sa dami ng ingay sa mundo, sa lahat ng distraksyon, may isang bagay na gumabay sa iyo upang huminto at makinig. Iyon pa lamang ay may ibig sabihin na ipinapakita nitong hindi ka natutulog sa sarili mong buhay. Ipinapakita nitong naghahanap ka, kahit tahimik, ng mas higit pa. Ang susunod na 24 oras ay hindi nilayon upang magdulot ng takot. Nilayon ito upang gisingin ang iyong kahandaan. Hindi ka na ang taong ikaw noon, ilang buwan na ang nakalipas. Nalampasan mo ang mga bagay na dati akala mo'y dudurog sa iyo.
Natutunan mo ang mga aral na hindi mo naman hiniling. Lumago ka sa mga paraang walang pumalakpak, ngunit naganap pa rin ang paglago. At ngayon, nakatayo ka sa isang banayad na gilid ng pagbabago. Hindi ito isang dramatikong bangin. Hindi ito isang magulong bagyo. Kundi isang pintuan. Tahimik. Naghihintay. Anuman ang dumating, maging ito man ay kalinawan, oportunidad, pagsasara, o kumpirmasyon, tandaan mo ito, kaya mo itong harapin. Hindi mo kailangang lumiit. Hindi mo kailangang pagdudahan ang sarili mo. Kapag nagpakita ang sandali, salubungin mo ito ng may tahimik na kumpiyansa. Magtiwala sa iyong mga kutob. Magtiwala sa iyong paghahanda. Magtiwala sa tamang oras. Hindi ito tungkol sa swerteng pumili sa iyo. Ito ay tungkol sa pagiging handa mo kapag pinili ng buhay na kumilos. Kung nararamdaman mo ito ngayon sa iyong dibdib, ang bahagyang pananabik, hindi iyon nagkataon lamang. Iyon ay pag-ayon. Kaya manatiling mulat. Manatiling matatag. Manatiling bukas. At kapag inihayag ng susunod na 24 oras ang kung ano ang inihahanda nito para sa iyo, humakbang ka pasulong ng walang pag-aalinlangan. Hindi ka nahuhuli. Hindi ka nakalimutan. Nasa eksaktong lugar ka kung saan ka dapat naroroon.